came my way. He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan, I still go on in Jesus' name. There's love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many of trials. Sing on. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God say that He'd with me right to the end. So low and we lose, we was born to win. Come on. Born to win, hallelujah, was born to win. Never give up, I'll never give up, never give out, never give in. No matter how Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. There's love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. Never give up, I'll never give out, never give in. No matter how Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. There's love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Simula nang tayo maligtas, tayo po ay mga magpapagtagumpay na. Amen. Amen. Let's sing another song, Sweet Hour of Prayer. Sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne. Make all my want and wishes known. In seasons of distress
Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll cast on Him my every care, and wait for the sweet hour of prayer. Amen. Si Daniel. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na ito na kami po ay nakapagdalo sa aming prayer meeting, Panginoon. Salamat po dahil ingatan niyo ho kami. At salamat po sa pagkakataon na kayo po ay makapaglingkod at makapakinig na naman ng panibagong salita, Panginoon, na manggagaling sa inyo pong lingkod, Panginoon. Pinagdarasal ho namin, Panginoon, ang mga kapatiran ho namin na nasa daan pa. Kayo po mag-iingat sa kanila. At ganito po sa amin, kayo po ang mangusap sa aming puso, Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Panginoon. At nawa po ay maging pagpapala kami sa aming mga kapatiran, Panginoon. Nagdarasal po namin lahat na ito sa matay sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, manatili po tayong nakatayo at basahin po natin Daniel chapter 8, verses 1 to 27. At sabay-sabay po tayo sa verse 27. Verse 1. Nang ikatlong taon ng paghari ng Haring Belsasar, ang isang pangitain ay napakita sa aking si Daniel, pagkatapos noong napakita sa akin ng una. At ako'y may nakita sa pangitain, nangyari nga na ng aking makita, nasa Susan ako na palasyo na nasa lalawigan ng Ilam, at ako'y may nakita sa pangitain na ako'y nasa tabi ng ilog Ulay. Nang magkagayoy, itiningin ko ang aking mga mata, at ako'y may nakita, at narito, tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay, at ang dalawang sungay ay mataas, ngunit ang isa ay lalong mataas kaysa isa, at ang lalong mataas ay tumaas na huli. Aking nakita ang lalaking tupa na nagdudulong sa dakong kanlunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan, at walang hayop na makatayo sa harap niya, na wala sinuman sa makapagligtas mula sa kanyang kamay, kundi kanyang ginawa ang ayon sa kanyang kalooban at nagmalaking mainam. At habang aking ginugunita, narito, isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa, at hindi sumayad sa lupa, at ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. At siya'y naparoon sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog, at tinakbo niya siya sa kabangisan sa kanyang kapangyarihan. At aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa, at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kaniya, at sinaktan ang tupa, at binali ang kaniyang dalawang sungay. At ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatayo sa harap niya, kundi kaniyang ibinuwal sa lupa, at kaniyang niyapakan siya, at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kaniyang kamay. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali, at kahalili niya ay lumitaw ang apat na marangal na sungay sa dako ng apat na hangin sa langit ng langit. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo,
sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit, at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa at mga niyapakan niyaon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kaniya ang palaging handog na susunugin at ang dako ng kaniyang santuaryo ay ibinagsak. At ang hukbo ay ibinigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsasalangsang, at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. At sinabi niya sa akin, verse 13, nang magkagayoy, narinig ko ang isang banal na nagsalita, at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng santuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon ng umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. At nangyari, nang ako sa makatuwid bagay akong si Daniel, ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan, at narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. At narinig ko ng tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pagpang ng ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipainina mo sa taong ito ang pangitain. Sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko, at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob, ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Samantalang siya nga'y nagsasalita sa akin, ako'y nangupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na padapa. Ngunit hinipon niya ako at itinayo niya ako. At kaniyang sinabi, narito, aking ipaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may 2 sungay, ang mga yaon ang mga hari sa Media at Persia. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay isang hari sa Gresya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. At tungkol sa nabali, sa dakong tinayuan ng 4, ay 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagkat ang manalansang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, at siya ay lilipol na kamangha-mangha at giginhawa at gagawa ng kanyang maibigan, at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. At sa kanyang paraan ay kaniyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya ay tatayo rin sa laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya ay mabubuwal hindi ng kamay. At ang pangitain sa mga hapon at mga umaga ay nasaysay at tunay, ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw ay nadarating. Sabay-sabay po tayo sa verse 27. At akong si Daniel ay nangalupaypay at nagkasakit ng ilang araw,
Nang magkagayon ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos, maaaring po tayo makaupo. Sunshine. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what gifts we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still
My faith still holds on to the Christ of Calvary. Oh, blessed Rock of Ages, cleft for me. I gladly place my trust in things I cannot see. My faith still holds on to the Christ of Calvary. My faith still holds. My faith still holds. My faith still holds on to the Christ of Calvary. Amen. Tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating pong panambahan. Tayo pong lahat ay magsitayo upang ating pong i-welcome ang ating tagapagsalita. At first time niya pong magsasalita ngayon. At ihanda po natin ang ating puso't isipan. Brother Randy Edgila. Thank you, Brother Daniel. Good evening po. Nakakaba po pala talaga. First time ko pong tumayo po dito sa likod po ng pulpito. Nung tinext po ako ni Pastor, tinignan ko po yung binigyan niyang date. Sabi ko, buti na lang Wednesday, hindi Sunday. So, purihin po ang Panginoon. Ang text po natin ay sa Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Matthew 14, 22 to 33. Ayan po. Pwede pong sa English. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang nasa langit, salamat po sa gabing ito, sa pag-iingat mo po sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon at pribileyo na kami po ay nakadalo po sa iyong panambahan. Lord, wala po akong kakayanan, subalit kayo po ang magbibigay po ng talino at kakayanan, Panginoon, sa akin. Gamitin niyo lang po, Panginoon, malayang daluyan po ng iyong salita. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming puso. Hayaan mo po na malayang kumilos sa iyong Espiritu sa aming kalagitnaan upang kami po ay mabless po, Panginoon, sa gabing ito. Maging kalakasan po namin ng iyong salita. At ma-encourage po kami, Panginoon, kung ano man po ang aming pinagdadaanan, Lord. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon, at kayo po ang tumugon. Kayo po ang duminig sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot langin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, manatili po tayo nakatayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Matthew chapter 14 verses 22 up to 33. Basahin po natin ang salitan. Ano po? Mauna po ako, then kayo po, then sabay-sabay po tayo sa verse 33. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out of fear. And Peter answered him and said, "Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water." But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." (32) And when they were come into the ship, the wind ceased. Sabay-sabay po tayo. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, "Of a truth, thou art the Son of God." Pwede na po tayong tumayo. Maraming salamat po. Amen. Matthew 14:22 to 33. Familiar po, ano po, yung kwento, yung story. Ngayong gabi po ay sundan po natin ang mga nangyari at namnamin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Buksan po natin ang ating puso't isipan upang ang banal na Espiritu ay malaya pong kumilos at mangusap po sa ating puso. Amen po. At ma-encourage tayo ng kanyang salita. Meron po tayong slide. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan po ngayon, Eyes on Jesus, Feet over the Water. Eyes on Jesus, Feet over the Water. Actually po, si Brother Kurt po ang nagbigay ng title. Ang dami ko pong naisip pero hindi ako mapag-decide kung ano po yung magiging title ng ating lesson. So, nung pinagawa ko po kay Brother Kurt yung slide, yung presentation, nilagyan na po ng title. Amen. Hindi ko na po binago. Thank you, Brother Kurt. Amen. Meron po tayong 7 puntos. Amen. Let's proceed. Point number 1. Next slide po. Maiksi lang po ito. 7 puntos. Ano po? God allows trouble to come into your life. God allows trouble to come into your life. Ang nangyari po dito po sa ating binasa, pagkatapos pong pakainin po ng Panginoon at ng mga alagad ang 5,000, ito po yung kwento after ng feeding of 5,000, right? Ang nangyari po ay sinabihan po ng Panginoon ang kanyang maalagad na mauna na sa kabila. Sa kabila po ng Galilee. At kung titignan po natin yung account ni John, ang sabi po ay they will go toward Capernaum. Okay po? The Sea of Galilee is actually a lake. At ang Capernaum po ay nasa upper side ng Galilee. At ang dahilan po kung bakit pinauna po ng Panginoon ang mga alagad ay gusto po niyang magpaiwan doon sa lugar at gusto po niyang mag-pray. Amen po. Gusto po niyang mag-pray kasi kung titingnan po natin ang first part ng chapter 14, sinabi po doon, yung ano po, nangyari po doon is
pinatay po si John the Baptist. Ano po? So, alam po natin, malungkot po ang Panginoon during that time. Kaya nagpaiwan po siya at umakyat po siya sa bundok upang mag-commune po sa kanyang ama. So, madaling sabi po ay ang mga disciple po ay went on their way to Capernaum by boat. At sila po ay sinalubong ng bagyo. Sabi po sa verse 24, "But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary." Ang nangyari po, ilang oras na pong nagsasagwan yung mga alagad, pero hindi pa po sila nakakalayo. Kasi po, pasalungat po sila sa hangin, sa malakas na hangin. Marahil po ay itatanong nyo, bakit ganon? Ano po? Bakit ganon? Sinunod naman ng malagad si Kristo, pero bakit may bagyo pa rin? Bakit may bagyo pa rin? At ang masama po nito ay hindi nila kasama ang Panginoon doon sa bangka. Tama po. Kung babalik po tayo sa chapter 8 ng Matthew, ay makikita po natin doon na the same story. Nakaranas po ng bagyo ang mga alagad. Nasa gitna po sila ng laot. Pero that time po ay kasama po nila ang Panginoon. Tama po. Kasama nila sa bangka ang Panginoon. Pero po sa pagkakataong ito, ay hindi po nila kasama ang Panginoon. At sila po ay nasa gitna ng bagyo. Marahil, tayo din po ay nagtatanong, sumusunod naman ako sa kalooban ng Panginoon, pero bakit eto pa rin at may bagyo? Bagyo ng buhay. Sabi nga ni Pastor Paulo Malabanan, nung nag-preach po siya, sabi niya, ang problema hindi yan nagpapaalam. Tama po. Last week, ang saya-saya nyo lang pamilya, pero ngayon, wala na yung saya. Last month, ang sweet-sweet nyo pa ng boyfriend mo. Pero ngayon, iniwanan ka na. Last year lang, may trabaho ka pa. Pero ngayon, wala na. Last year lang, magandang takbo ng business. Amen po. Pero ngayon, wala na. Matumal na. Dahil ang mga tao, may tao man, pinayagan na pong lumabas, pero wala naman silang pera. Lahat po ay apektado ng pandemya. Tama po. Pero alam niyo ba kung sino yung pinaka-apektado? Alam niyo ba kung sino? Yung pinaka-apektado po ng lockdown at ng stay at home. Sino po yung makakasagot? Sino po yung pinaka-apektado? Akyat bahay. Tama? Akyat bahay. Opo, akyat bahay. Napakalaki po ng kanilang problema. Bakit? Hindi sila makadiskarte. Kasi laging may tao sa bahay. Amen po. Perhaps, tayo po ay nagtatanong, bakit hinayaan ng Diyos na tayo ay maghirap? Na tayo ay masaktan? Na tayo ay magdusa sa kabila po ng ating pagsunod. Romans 8:28. Pakibukas po sa Romans 8:28.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ang sabi po ng Bible, may dahilan. Amen po. Ang dahilan kung bakit kanya iniwan at sumama sa iba, most probably, hindi siya ang inilaan para sa iyo. Brad, 15 years na kaming nagsasama. May dahilan pa rin ng Diyos. Amen po. Maaaring hindi mo pa nakikita ngayon, pero later on, sasabihin mo, kaya pala. And you will praise God. From faith to faithful to faithfulness. Po, naalala niyo po? From faith to faithful to faithfulness. Quote and quote, Pastor Paulo Malabanan. Sino po ang nandito nung last Sunday, that was November 8? Sino po? Sino po ang nandito nung nag-preach si Pastor Malabanan? Amen. Sino po ang wala? First time ko pong marinig na mag-preach si Pastor Malabanan. At sobra po akong na-blessed. Bakit? Hindi ako nakatulog. Hindi ako napapikit. Kahit minsan, hindi ako nakapikit. Napakagaling po na preacher. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Malabanan. Sabi ko nga, sana all. Amen. So God allows trouble to come into your life. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano kadilim, ang mensahe po ng Diyos sa iyo at sa akin ay be of good cheer. Be of good cheer. John 16:33. John 16:33. Basahin ko po, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen po ba? Be of good cheer. These are simple but comforting words from God. Hanggat ikaw po ay nasa kalooban ng Diyos, you will find comfort and you will find peace. Amen po. Maaaring sa ngayon ay wala kang makitang liwanag. Maaaring ngayon ikaw ay nasa malalim na kalagayan. Hindi mo nakikita. Maaring ngayon ikaw ay nasa malalim na kalagayan. Ano po? Hindi mo nakikita ang Diyos dahil madilim. Hindi mo nararamdaman at naririnig ang Diyos dahil malalim. Pero hindi po nangangahulugan na hindi ka nakikita ng Diyos. At hindi po nangangahulugan na hindi ka naririnig ng Diyos. Tignan po natin ang Mark chapter 6 verse 48. Mark 6:48. The same story, pero sa account po ni Mark. Ang sabi po, and he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Fourth watch. Fourth watch sa Jewish time, ito po yung from 3 a.m. to 6 a.m. Amen po. So it was about 3 a.m. So madilim po yun. Malayo.
Di ba nagpaiwan ng Panginoon? Sa madilim, malayo. Plus the fact na malakas po ang hangin at malalaki ang alon. But Jesus saw the disciples toiling in rowing. Yun po, nakita po niya ang mga alagad. Basahin po natin yung Matthew 14. Ito po sa verse 25 to 27 naman po. Matthew 14, 25 to 27. Ang sabi po dito, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out of fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Alam po ng Diyos kung nasaan yung mga alagad. Nakita po niya at alam niya ang kanilang kalagayan. And He went unto them walking in the sea. Naglakad po siya sa tubig. At napagkamalan pa nga siyang spirit. Ano po? Multo. Napagkamalan po siyang multo at natakot po yung mga alagad. The same thing with us, brothers and sisters. Nakikita po tayo ng Panginoon from a distance. Kahit na gaano kadilim at kalalim ang ating pong kinalalagyan, ay nakikita po tayo ng Diyos. And He will come to you. He will come walking on the water. Amen po? Ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, sabi po ng Diyos, It is I. Ako ito. Sabi niya, huwag kang mag-alala at huwag kang matakot. As long as I am with you and you are with me, you will be fine. You will be fine. And that leads us to point number 2. The safest place is not in the boat, but in the water with Jesus. Verse 28, And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. And he said, Come. Na nasa tubig. Siguro po he was amazed at gusto niya ring maglakad sa tubig. Pwede rin po nating sabihin na gusto niyang subukan ng Panginoon. O talagang malakas lang yung loob ni Pedro. Ano po? Yun po yung character ni Pedro. Ano po? Padalos-dalos. But Jesus did not rebuke Peter. Right? Hindi po niya na-rebuke si Peter. Ang sabi po ng Panginoon, Come. Sabi siguro ni Kristo, halika at subukin natin ang pananampalataya mo. And by faith, Peter walked on the water. Amen po. Opo, si Pedro po ay nakatapak at naglakad sa solid surface kung saan nakatapak ang Panginoon. The presence of the Lord made the surface solid and it was extended to Peter. The presence of the Lord made the surface solid and it was extended to Peter. At this time po, malakas pa rin ang hangin. At
malaki pa rin po yung mga alon. But Peter, looking unto Jesus, he was able to walk on the water. It was the presence of the Lord that made the surface solid and safe to step on. Much safer than inside the boat. Indeed, the safest place was not inside the boat. Ang pinakaligtas pong lugar ay hindi po yung sa loob ng barko. Kasama po ng mga disciples. The safest place is with the Lord, even in a stormy water. Amen po. Amen po ba? May pandemya. Walang trabaho. Walang kita ang business. Maraming bayarin. Paubos na ang savings. Kung meron man. Parang ako yun Iniwanan ka. Nasaktan ka. May karamdaman ng mahal mo sa buhay. Ano man po ang inyong kalagayan ngayon, hanggat kasama mo ang Diyos, you will be fine. You will be fine, kapatid. Sabi po ng awitin, hindi ko nakakanta, hindi ako marunong kumanta. Sabi po ng awitin, for Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen po ba? With Jesus in our life, we can do the impossible. Do you believe that? Do you believe that? Next point, please. Point number 3. 4 na lang. With Jesus in our life, we can do the impossible. Verse 29, and when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Peter, with his little faith, stepped out of the boat and walked on the water. Ilang hakbang? 1? 2? 10? Hindi po natin alam. And it doesn't matter kung ilang hakbang. Ang mahalaga po, Peter was able to walk on the water to go to Jesus. Amen po. Sa history po ng mankind, meron po ba kayong alam na tao na naglakad sa ibabaw ng tubig? Maliban kay Pedro? Meron po ba kayong alam? Tanungin po natin ang mga young people. Meron ba kayong alam? Young people na nakakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Wala? Hindi nyo kilala si Naruto? Si Naruto po, gumamit po siya ng chakra. Amen? At kaya po niyang maglakad sa tubig. Amen? Palabas lang po yun. Amen? Ako po ay may napanood sa YouTube. Naglakad po yung isang lalaki doon po sa ilog. At ang mga tao po ay talagang manghang-mangha. Pero fake news pala. It was revealed later na gumamit po sila ng flexiglass. So, yung glass po, hindi mo makikita sa tubig. So, ginawa pong platform at doon po siya naglakad. So, fake news po yun. So, wala po. Ano po? Wala.
maliban po kay Pedro. And of course, ang ating Panginoon. Amen po. Now, Christian, listen to this. With Jesus in our life, we can do the unthinkable. Amen po. Mga mananampalataya, the fact na nandito ka ngayon sa church, sa kabila po ng pandemic, it is a step of faith. Tama? Dahil nagagawa mo ang hindi kayang gawin ng iba. Sabi ng Panginoon, come, dumalo ka sa gawain kasama ng ibang mananampalataya, and you step out of your ship. Lumabas ka doon sa comfort ng iyong bahay kahit na may kumakalat na sakit. Amen po. And that is faith. Ako po personally, kung faith lang po ang pag-uusapan, ako po ay nabibless at hangang-hanga po sa ating mga church worker. Amen po. Kasi po, bukod po sa mga pastor at sa mga missionaries, ang pang-araw-araw po na buhay ng mga church worker ay masasabi po nating living by faith. Imagine po, 4 days in 1 week. Gigising po sila ng maaga para po sa feeding. Opo, habang tulog pa ang karamihan sa atin, nandun na po sila sa alabang. Nandun na po sila sa pilahan ng tricycle, nagsishare po ng gospel. At minsan po, ang dala po nila, Bible lang. Minsan, may 3 isda at 5 tinapay. Amen po. Pero sige lang, tuloy pa rin ang feeding. Amen. By faith po talaga. Salamat po at may support. Pero by faith pa rin. Kaya sana po ay patuloy po nating i-appreciate po ang ating mga church worker. Sa pamamagitan po ng mga simpleng bagay. Amen po. Amen po ba? Kung hindi ka naman diet, bili-bili din naman ng empanada. Amen po. Mababaw lang naman po ang kaligayahan ng mga yan. Sabi po, it is the thought that counts. Ang sabi po ng Panginoon kay Pedro, come. Peter has little faith, but that little faith is enough to step out of the boat. First few steps, siguro sabi ni Pedro, Lord, basic. But then suddenly, bigla pong umihip yung hangin. Alam niyo po yung tunog ng malakas na hangin? Alam niyo po, yung parang sumisipol. Ayun, hindi ako marunong kumunta, pero marunong ako sumipol. Pero hindi na po ako sisipol. Ganun po, at doon po na-focus ang pansin ni Pedro. At siya po ay natakot. Natakot si Pedro doon po sa hangin. Opo. Point number 4. Konti na lang. Kapatid, pwedeng paki-next yung slide. Ayun. When we set our focus in the wind, we begin to sink.
Verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. Sa maliit na pananampalataya na meron si Pedro, ay napagtagumpayan po niya ang tubig. Amen po? Nakatungtong siya sa tubig. Success. Sabi niya, basic. Nakapaglakad po siya sa ibabaw ng tubig na as if he's stepping in the solid ground. Pero may nakalimutan si Pedro. Nakalimutan niya yung hangin. And it took him by surprise. Sabi niya sa Panginoon, Lord, if it is you, bid me to come unto you on the water. And so by faith, he figured out the water. Pero meron pa palang isang pagsubok. Yung malakas na hangin. Sabi po, a boisterous wind. At nung narinig po ni Pedro yung hagupit ng hangin, ay inalis niya ang kanyang tingin sa Panginoon. At doon po siya nakaramdam ng takot. Noong narinig niya ang hagupit ng hangin, ay nakalimutan niya ang tinig ng Panginoon na nagsabi sa kanya, it is I, be not afraid. And at that moment na nawala ang focus ni Pedro sa Panginoon at inisip niya ang hangin, ay doon po siya nagsimulang lumubog. He was afraid and beginning to sink. Doon po siya nagsimulang lumubog. Katulad po ng malakas na hangin, ay may mga pagsubok po tayo na hindi po natin inasahan. Tama po? Hindi mo inasahan, hindi mo nasukat, at hindi mo napaghandaan. Sino ba ang mag-aakala na tayo ay magsisimba na nakatakip ang muka? Wala. Nang dahil po sa napakaliit na organismo, nagsasuffer po ang buong mundo ng ganito. Lahat po apektado. Amen po? Especially po yung akyat bahay. Ang impact po ng COVID-19 ay talagang ramdam po ng lahat. Lalong-lalo po yung mga walang kita, ano po? Yung mga nawalan po ng trabaho, na tulad ko. Opo, wala po akong trabaho ngayon. Kaya po ang mensaheng ito ay feel na feel ko po. Alam niyo po ba kung sino yung natutuwa nung nagkaroon po ng community quarantine? At nag-stay home po tayo? Alam niyo po kung sino po yung natutuwa? Kung kanina po yung akyat bahay po ay problemado, dahil hindi po sila makadiskarte, ano po, meron naman pong tao na tuwan-tuwa. Alam niyo po ba kung sino? Sabihin ko po, yung Bombay. Yung Bombay. Bakit? Bakit tuwan-tuwa yung Bombay? Amen. Kung hindi nyo po na-gets, tanong nyo na lang po sa katabi nyo. Amen po. Na-surprise po tayo ng COVID. Nung nag-umpisa po yung pandemic, ang sabi ng Panginoon, be not afraid. Ang sabi mo, okay Lord, copy. Kasi may ipon ka pa. Pagkatapos, ang sabi mo, di naman yan magtatagal. Ano po? Yung little faith mo, chill-chill lang.
Tama po. But then, the unexpected came. Umihi po yung malakas na hangin. Nawalan ka ng trabaho, nawalan ng kita, wala nang pumapasok, puro palabas, at eto na ang monthly dues. Paano na? Ano na ang nangyari? Kapatid, nag-start ka nang magpanik. Nag-start nang magpanik. Bakit? Kasi tumingin ka na sa problema. And you were overwhelmed by it. Bakit noong una, okay lang, carry lang. Pero nung lumaon, bakit nagduda ka na? Bakit? O thou of little faith, bakit mo nilagyan ng hangganan ang magagawa ng Diyos? O maliit na pananampalataya, bakit ka nagduda? At dahil ikaw ay nagduda, you begin to sink. Unti-unti kang lumulubog. Unti-unti na-stress ka na. Hindi ka na makangiti. Ngiti naman dyan. Wala nang gana. Hopeless. Bagsak ang spirit. Marami na po ang taong stress, depressed dahil sa pandemic. Huwag na po tayong dumagdag sa bilang. Amen po. Huwag na po tayong dumagdag sa bilang. Kristiyano ka eh. May Diyos ka. Amen po. Ang gawin po natin, mag-focus po tayo sa Diyos. Huwag po sa problema. Tama? Ask for wisdom para makahanap po tayo ng solusyon doon sa problema. At kung wala ka nang makitang solusyon, sumigaw ka na lang ng, Lord, save me. Hindi darna. Amen po. Tulad po ni Peter, sumigaw ka na lang, Lord, save me. Lord, ikaw na po ang bahala. And your Father will deliver you. Amen? And your Father will deliver you. Sa paanong paraan? You will find peace. You will find comfort. Sa kabila ng problema, ay panatag ang iyong kalooban. That itself is a miracle. Para ka nang naglakad sa ibabaw ng tubig. Amen po? Tandaan po natin, kapag sa problema ka tumingin, matatakot ka. Tulad po ni Pedro, kapag sa problema ka tumingin, matatakot ka. Pero kapag sa Diyos ka tumingin, mapapanatag ka. Amen? Takot o kapanatagan? Depende po yan kung saan po tayo nakatingin. Next slide, please. When the faith is weak, let the prayer be strong. When the faith is weak, let the prayer be strong. Verse 30, kapatid. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me.
And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? At sumigaw po si Pedro, Lord, save me. When the faith is weak, let the prayer be strong. When the faith is weak, let the prayer be strong. Mga kapatid po, sa pananampalataya, kung wala ka nang magagawa, kundi ang humingi ng saklolo sa Diyos, ay itodo mo na ang pagsigaw. Amen po. Kung sumablay ka dahil sa iyong maliit na pananampalataya, bumawi ka sa panalangin. Kung titingnan po nating maigi, ang sabi po ay beginning to sink. Nag-uumpisang lumubog. Tama? Papalubog pa lang. Amen po. Papalubog pa lang si Pedro. Hindi pa siya tuluyang lumulubog. Actually po, wala pong mananampalataya ang tuluyang lulubog. Amen? Bakit po? Dahil hindi po hayaan ng Diyos. Dahil ang kanyang biyaya at ang kanyang awa sa kanyang anak ay magpakailanman. Psalms 136 verse 1. Psalms 136, 1. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. His mercy endureth forever. Psalms 136, 1. English po. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. Paulit-ulit po yan na sinabi sa chapter 136 ng Psalms. His mercy endureth forever. Oh, alam nyo na ngayon na may forever. Sabi nyo, walang forever. Meron pong forever. Amen? Basahin niyo po, Psalms 136. Tandaan niyo po yan. Meron pong forever. Once po natanggapin mo sa iyong sarili ang iyong kahinaan at wala ka nang magagawa, that will be the time that God will begin to display His power. He will stretch out His hand para sagipin ka. Amen po. Sabi po sa verse 31, and immediately Jesus stretched forth His hand and caught him. Sa Tagalog po, at pagdakay inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Notice the word immediately. Once po na tumawag ka sa Panginoon, ang kamay na sasagip po sa iyo ay mas mabilis pa kay the flash. Amen po? Mas mabilis pa sa the flash. At mas malakas pa kay Superman. Kaya siguradong sagip ka. Kamay ng Panginoon yun eh. Amen po? Basahin din po natin. Ayan, verse 31. And immediately Jesus stretched forth His hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ano po ang napansin niyo sa verse? Ano po ang ginawa ng Panginoon? Dalawang bagay. Tama po? Kung papansin niyo po yung verse, dalawa po ang ginawa ng Panginoon. Sinagip niya si Peter at pagkatapos, nilikturan niya.
Dalawa po, sinagip niya si Peter, pagkatapos nilecturean niya. Sabi niya, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ano po? Sinagip niya muna si Peter bago niya nilecturean, bago niya sinermonan. Ang nanay daw po ay kabaliktaran. Amen po. Ang mga nanay daw po ay sermon muna bago bigay. Tama po. Mga nanay, joke lang po ito. Base po sa experience ko sa aking nanay, totoo po. Kapag nangingi po ako ng pera sa nanay ko, ano po, sangkaterbang sermon muna bago niya ako bigyan. Ano po? Pero ngayon po, hindi na ako nangingi sa nanay ko. Amen. Ako na ang nagbibigay sa nanay ko. Ano kaya kung ako mag-lecture sa nanay ko? Amen po. Nangingiti po si Ma'am Vicky. Siguro po totoo. Ma'am Vicky. Generally speaking po, ganyan po ang mga nanay. Tama po. Sermon muna, bago, bigay. Tama po. Mga nanay, peace po tayo, ha? The point is, sinagip muna ni Kristo si Peter bago niya na-rebuke. Tama po. O thou of little faith, cast all your care upon Him, for He careth for you. God careth for you. Lord, save me! Tumawag ka po sa Panginoon. At sa pamagitan po ng iyong panalangin, ay hayaan mo ang kapangyarihan ng langit ay bumaba dito sa lupa at kikilos at mahayag sa iyo. Tama po. Sa pamagitan ng iyong panalangin, ay hayaan mo ang kapangyarihan ng langit ay bumaba dito sa lupa at kikilos at mahayag sa iyo. Point number 6. When Jesus gets into the boat, the wind ceased. Verse 32, and when they were come into the ship, the wind ceased. When that they were in the ship came and worshipped Him, saying, Of a truth, Thou art the Son of God. At tumahimik po ang lahat. At tumahimik po ang lahat. Ang mga alagad, ang hangin, at ang dagat. It was the effect of the presence and power of Christ. At kung babasahin po natin ang account ni Brother John sa John 15:21, and they, pakibukas po, John 15:21. John 15:21. Tama po ba? Mali po yata yung hindi ko alam kung John or Mark. Pero basahin ko po. Then they that willingly receive Him in the ship, and immediately the ship was at the land whither they went. Ano po ang sabi? Pagsakay ng Panginoon doon po sa bangka, immediately, nandun na po sila sa lupa. Doon sa kanilang pupuntahan. Pambihira. Miracle after miracle. At dahil dito, they that were in the ship worshiped the Lord Jesus Christ. Thou art the Son of God. Kapatid, sa pananampalataya, anuman ang inyong kalagayan sa ngayon, ang sabi po ng Diyos, be of good cheer. It is I
Be not afraid. Pagtibayin mo ang loob mo, ako to. Huwag kang matakot. Hindi po niya hayaan na ang kanyang anak ay lumubog. Amen po? Tandaan po natin yan. Kapag daka ang kamay ng Diyos na sumambot kay Pedro, ay siya ring sasagip sa iyo. Ang sabi po sa Daniel chapter 3 verse 17, Daniel 3:17, basahin po natin. Daniel 3:17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. The God whom we serve is able to deliver us. The God whom we serve is able to deliver us. Ngayong gabi po, ay gusto ko pong encourage po ang lahat. Kasama po ang aking sarili. Hayaan po natin na kumilos at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Lalong-lalo na po sa panahong ito. In that way, yung little faith po na meron tayo ay magiging faithful. At ang faithful ay magiging faithfulness. Bottom line, it will lead us to worship and glorify God. Amen? We will testify that Jesus, Thou art the Son of God. And that He is faithful, He is gracious, and He is true. And His mercy endureth forever. Amen po. Nandyan pa po ba kayo? Bilang mananampalataya, it is the ultimate goal and purpose of our life to worship and glorify God sa ating buhay. Next slide, please. Last na po ito. Lumagpas na po ako sa oras. Pasensya na po. When Jesus said, you go to the other side, you will come to the other side. Verse 22, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side. Amen po. Jesus constrained his disciples to go to the other side. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, pumaroon kayo sa kabila. Notice the word, unto the other side. Tanong, nakarating ba sila sa kabila? Nakarating ba sila sa kabila? Yes. At kasama pa nila ang Panginoon. At anong sabi ni John? Immediately, the ship was at the land. Amen po. Parang nag-shortcut pa nga sila. Pagsakay ng ating Panginoon sa bangka, saglit lang, nandun na sila sa kanilang pupuntahan. You go unto the other side. Brothers and sisters in Christ, ano man po ang kasalukuyan po nating kalagayan,
Anumang bagyo ng buhay ang ating pong nararanasan, kawalan, dahil sa pandemic, heartache, failure, rejection, persecution, problema sa relasyon sa pamilya, karamdaman, kahirapan, ano man po yan. Kapag sinabi po ng Diyos na tatawid ka sa kabila, ay makakatawid ka sa kabila. Amen po. At ang maganda po niyan, tatawid ka po sa kabila na kasama ang Panginoon na nagpupuri sa Kanya. Maraming salamat po. Pagpalain po ang pagkabasa at pagtuturo ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Kayo po ang may alam po ng lahat. Hinayaan mo po, Lord, na dumating po sa amin at maranasan po namin ang bagyo po ng buhay. Lord, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Hayaan mo po, Lord, na kami po ay huwag matakot. Huwag mawala ang aming pansin sa inyo. Panginoon, sabi mo po, your mercy endureth forever. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Itawid mo po kami, Lord. Kung ano man po ang aming nararanasan, Panginoon. Kabigatan, problema. Kayo po ang may kapangyarihan, Lord. Sambutin mo po ang aming kamay. Hawakan mo po kami. At kasamang maglakad po sa iyo. Patawid po sa kabila. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Ito po ang aming samot dalangin, salamat at papuri. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you po. Maraming salamat po, Brother Randy, sa napakalinaw na mensahe. Lahat po ba tayo ay na-bless? Say amen. Ang daming pinagdaanan ngayong year 2020, no? Sipin natin yung Bicol, hindi pa nakakabangon dun sa unang bagyo, binagyo ulit. Tapos, andito tayo, nasa comfort tayo ng ating mga bahay. Talagang pinagpala tayo, pero nawa po ay hindi natin kalimutan na ibahagi yung pagpapala na ating natatanggap, no? Para makatulong po tayo sa ating mga kapwa, sa ating mga kababayan. At kung tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng comfort sa ating mga problema, sa ating mga pinagdadaanan, ibahagi rin ho natin yung comfort na yun dun sa mga hindi nakakilala sa Kanya at ipagdasal ho natin na gamitin yun, maging instrument yun para maibahagi natin yung salita ng Diyos sa kanila at makakilala sila sa Panginoon. Nagbibigay sa atin ng mga pagpapala, nagtatawid sa atin, di ba, sa mga problema na ating nararanasan. So napakaganda ho ng mensahe. Salamat po, Brother Randy. At alam ko na lahat po tayo ay na-bless. At talaga pong pinagpala ang simbahan na ito dahil hindi po tayo nakawalan ng mga tagapagsalita. Patuloy ho nating ipag-pray ang mga susunod pa na tagapagsalita sa susunod na Sundays and Wednesdays.
meron po tayong schedule dyan. Ipag-pray din po natin ng ating pastor at ang kanya pong asawa, ng kanila pong kaligtasan doon. Ayun po, at ang simbahan, lalo na po ang simbahan, ipagdasal po natin na patuloy tayong pagtibayin, maging pagpapala tayo sa isa't isa at sa ating mga nasa paligid. Tayo po ay magsitayong lahat po. At hinihiling ko po na pangunahan muna tayo ni Brother John Mark ulit sa awitan, masiglang awitan, bago ho tayo pangunahan ni Brother Neil sa ating offertory prayer. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Awitin po natin, He Lives. First and second stanza. Amen. I serve a risen Savior. The first stanza now, sing. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His sense of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. And the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of disappearing will come at last. Sing on. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, muli po kami binang iglesia ay nadulog po sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil sa inyong kabutihan po sa amin. Sa kabila po, Panginoon, ng kalagayan na aming kinakaharap sa kasalukuyan, ay alam po namin, Panginoon, ay tunay yung mapagpalang kamay ay siyang patuloy na umaabot po sa amin. At nawa po, Panginoon, na sa ganong katotohanan na kami po ay nangangailangan, nawa ay ang aming namang puso ay naway laging bukas po ito at ang aming isipan ay nawa ay huwag malayo po sa inyo. Huwag kami ma-focus po, Panginoon, sa mga bagay na siyang magiging hadlang upang kami ay patuloy na lumago at inyong patuloy na gamitin sa inyong gawain. Bagkus, Panginoon, nawa ng aming kasalukuyang sitwasyon na nandun po kami sa pangangailangan, nandun po kami sa kawalan, ay nawa ay patuloy na tumibay ang aming pananampalataya po sa inyo. At instead of
ma-focus sa mga kabigatan, ay nawa Panginoon ay lalong magtumibay at lalong ma-focus kami sa pagtingin po sa inyo. At aming pananampalataya ay lalong magiging malusog at laging Panginoon handa ang aming puso at isip na laging pasakop po sa inyo. Wag nawa Panginoon ay magkaroon po kami ng kaisipan na kaya namin ang lahat ng bagay. Bagos Panginoon ay makita po namin ang aming kawalan at lalong kami ay laging tatawag po sa inyo sa anumang sitwasyon nandun po kami. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa lalaki inyong itinayo sa aming harapan. Salamat po Panginoon sa comfort na dala po nito. At maging sa mga saway po Panginoon, nawa ay wag po kaming ma-focus sa mga bagay na kami ay lulubog. Bagos Panginoon ay lalo kaming titingin po sa inyo dahil sa inyo po Panginoon ay wala pong imposible. Lagi po ngayon yung kamay ay laging handang umabot at ang inyong pong panahon, Panginoon, ay laging tama para po sa aming pangangailangan. Kaya nawa po, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalayan po sa Brother Randy, kanyang family, maging ang church po nito po ng bawat isa po sa amin. Salamat sa ganong kalakasan na aming nasumpungan ngayong gabi po na ito. Bless niyo po ang bawat isa, tawarin niyo po kami sa lahat ng pagkukulang po namin. At laging, Panginoon, ay bigyan niyo kami ng pusong laging handang pasakop at sumunod po sa inyo. Huwag nagmalaki, bagkus laging tatawag po sa inyo sa panalangin at tumibay ang pananampalataya na anumang kalagayan nandun po kami, ay lagi po kami makakarating sa kabilang dako pagka ikaw po'y kasama po namin. Bless niyo po, Panginoon, ang pagkakaloob ngayong gabi po na ito. At nawa ang anumang halaga ay malikom ay inyo pong patuloy na pagpalain upang patuloy na magamit po sa ikalalago na inyong gawain at lalong ikalululhati po na inyong pangalan. Bless niyo po ang bawat isang nandirito, maging ang mga nasa live streaming. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming pastor, ng church po na ito. Lahat po ng anumang kalagayan kami po ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Muli po ang lahat ay aming samot dalangin, tangi sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Meron po ba tayong mga announcements? Sir Benji? Wala po. Wala. Patuloy daw po natin pag-pray ang ministries po ng ating simbahan. Kung napansin niyo po ay kinabit na po yung mga CCTVs at patuloy po tayong pinagpapala dito sa church. At nawa po ay patnubayan lahat ng pangangailangan ng simbahan para maging secure po tayo dito sa loob. At lalo na po pag walang tao. Ipag-pray po natin, marami po tayong pangangailangan sa ating mga bayarin, sa lote, sa mga bills natin sa kuryente. Ipagdasal po natin na tayo pagpalain para pagpalain din natin yung gawain ng Panginoon, malagaan natin. Sige po, tayo po yung magsita yung lahat at hilingin ho natin si Brother Michael Dakutanan para po tayo pagwakasan sa ating gabi nito. Tayo po yung mga tayo manalangin. Naman namin Diyos, salamat po sa mga napakagandang mensahe. Salamat Panginoon sa katotohanan na tunay Panginoon, ang security, ang assurance, ang aming mga pangailangan ay hindi po namin dapat itiwala sa anong bagay na nahahawakan ng kamay,
Pagkos ito po, Panginoon, ay nakasalalay sa inyong kamay ng pagpapala, Panginoon, upang kami ay sustain sa lahat ng aming pong mga pangailangan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa comfort na patuloy pong ipinagkakalob niyo po sa inyong mga anak sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdadaanan namin sa araw-araw. Binabaka namin ang buhay. Hinaharap namin na alam po namin na lagi po namin ikaw ay kasama. Pampalaan niyo po ang mga ngaral sa kanyang pamilya. Kayo din, Panginoon, ang patuloy mag-provide ng ilang pangailangan, Panginoon, sa kasalukuyan. Isang araw, Panginoon, na makita niya, Panginoon, na ang bagay na mga nangyari sa pandemya ay paraan niyo lang, Panginoon, upang lalong pagpulain siya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. I-bless you, Panginoon, patuloy ang kabuuan ng iglesia, maging aming pastor. Ingatan ang bawat isa sa aming paghiwalay. Just name we pray. Amen.